Mateo Kabanata 12. Noong panahong iyon, dumaan si Jesus sa mga triguhan sa araw ng pamamahinga. Nagutom ang kanyang mga alagad kaya pumita sila ng mga uhay at kinain ang mga ito. 2. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo. Gumagawa ng hindi ipinahihintulot sa araw ng pamamahinga ang iyong mga alagad." 3. Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom? 4. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain nila ang tinapay na inihandog sa Diyos, kahit hindi iyon ipinahihintulot sa kanya o sa kanyang mga kasama, kundi sa mga pari lamang." 5. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan na ang mga pari ay nagtatrabaho sa templo tuwing araw ng pamamahinga, ngunit hindi sila nagkakasala? 6. Ngunit sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa templo. 7. Kung naunawaan ninyo ang kahulugan ng sinasabi ng Diyos, habag ang nais ko at hindi handog, hindi ninyo hahatulan ang mga walang kasalanan. 8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. 9. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinagoga. 10. May isang lalaking tuyot ang isang kamay. Upang makahanap ng maibibintang kay Jesus, tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang magpagaling sa araw ng pamamahinga?" 11. Sumagot si Jesus, "Kung ang isa sa inyo ay may isang tupa at ito ay mahulog sa hukay sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iahon?" 12. Higit na mahalaga ang tao kaysa sa tupa. Kaya pinahihintulutan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. 13. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat niya ito at naging ganap na magaling tulad ng isa pa niyang kamay. 14 na, ngunit lumabas ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Jesus. 15 Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya roon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya silang lahat. 16 na, mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag siyang ipamalita. 17 Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propetang Isayas. 18 Narito ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na lubos kong kinalulugdan. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang katarungan sa mga bansa. 19 Hindi siya makikipagtalo o sisigaw, at walang makaririnig ng kanyang tinig sa mga lansangan. 20 Hindi niya puputulin ang baling tambo, ni papatayin ang halos mamatay ng mitsa, hanggang sa magtagumpay ang katarungan. 21 At sa kanyang pangalan ay aasa ang mga bansa. 22 Dinala kay Jesus ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, bulag at pipi. Pinagaling niya ito kaya nakapagsalita at nakakita ang lalaki. 23 Namangha ang lahat at nagsabi, "Siya na kaya ang anak ni David?" 24 Ngunit nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Nagpapalayas siya ng masasamang espiritu sa pamamagitan ni Beelzebul, ang pinuno ng masasamang espiritu." 25 Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, "Ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa sarili ay babagsak. Ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakabahagi laban sa sarili ay hindi magtatagal." 26 Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, laban siya sa kanyang sarili. Paano magtatagal ang kanyang kaharian? 27 Kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ni Beelzebul, sa pamamagitan naman niyo, sino ang nagpapalayas sa kanila? Kaya sila mismo ang magpapatunay na mali kayo. 28 Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos ako nagpapalayas ng masasamang espiritu, nangangahulugan itong dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. 29 Paano makapapasok ang isang tao sa bahay ng isang malakas na lalaki upang nakawan siya kung hindi muna niya ito tatalian? Pagkatapos lamang niya mananakawan ang bahay nito. 30 Ang hindi kakampi ko ay kalaban ko, at ang hindi nagtitipon kasama ko ay nagkakalat. 31 Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at panlalait ay mapatatawad sa tao, ngunit ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. 32 Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, maging sa panahong ito o sa darating. 33 Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa bunga nito. 34 Kayong lahi ng mga ahas. Paano kayo makapagsasalita ng mabuti gayong masasama kayo? Sapagkat kung ano ang laman ng puso ay siyang lumalabas sa bibig.
35. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso, ngunit ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa masamang kayamanan. 36. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng bawat tao ang bawat salitang walang kabuluhan na kanyang sinabi. 37. Sapagkat sa iyong mga salita ay ipahahayag kung ikaw ay matuwid o hahatulan. 38. Pagkatapos ay sinabi ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, Guro, nais naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. 39. Sumagot si Jesus, ang masama at hindi tapat na salinlahi ay naghahanap ng tanda, ngunit walang ibibigay sa kanila maliban sa tanda ni Propeta Jonas. 40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nanatili sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. 41. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninive kasama ng salinlahing ito, at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila nang marinig ang pangangaral ni Jonas. Ngunit narito ang isang higit na dakila kaysa kay Jonas. 42. Tatayo rin ang reyna ng timog sa araw ng paghuhukom kasama ng salinlahing ito, at hahatulan niya ito, sapagkat nagmula siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit narito ang isang higit na dakila kaysa kay Solomon. 43. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan, ngunit wala itong makita. 44. Kaya sinasabi nito, babalik ako sa dati kong bahay na aking iniwan. Pagdating nito, matatagpuan nitong walang nakatira, malinis, at maayos ang bahay. 45. Kaya umaalis ito at nagsasama ng 7 pang espiritong higit na masama kaysa rito. Pumapasok sila at naninirahan doon, kaya ang huling kalagayan ng taong iyon ay nagiging mas masahol kaysa sa una. Ganyan din ang mangyayari sa masamang salinlahing ito. 46. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Nakatayo sila sa labas at nais siyang makausap. 47. May nagsabi sa kanya, narito sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Nais ka nilang makausap. 48. Sumagot si Jesus sa nagsabi nito, sino ang aking ina, at sino ang aking mga kapatid? 49. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. 50. Sapagkat ang sinumang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siya kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.